welcome to another episode. Lutang ako. Another episode ng ating podcast titled, ano bang title dito? Exposing Denomination with Past Experience in Life. Sabihin na nating past experiences sa mga pinanggalingan na let's say church or ministry. Denomination. Ministry. Sige. Ang experience ko, madami. Ikaw muna. Kasi ako 35 years old na ako Oo. bago ako mapunta sa ministry ngayon, which is ang kinikilalang the name of the Savior is Yeshaya. Jesus? Sa Jesus. Jesus. Kumbaga bago, Oo. tama. Jesus. Which is Jesus. Kasi nandito ako ngayon which is ang kinikilalang kong ngalan ng Panginoon is Yeshaya. Let's say 18 years, mga 18, Tagal din, 16, 18 years. 17, 18 years of Catholic. Mm-mm. Tapos, let's say, 5 to 6 years ng Victory Church Christian. Ganon. Tapos, ngayon, 2022 ako nag-start. December 2022 ako nag-start to enter this ministry. By the name of Yeshaya, 2022. So, hanggang ngayon, 2025 na. 3, 4, 25. Magti 3 years na ako by December 2025. Ako muntik na ako mag-Mormons eh. Oo. Ilalo na sa side nila ng mother ko. Puros Mormons yun. Kasi pagka tinignan mo yung Mormons, parang ang disente. Di ba? Tapos pagka pumunta ka sa simbahan nila, parang so peaceful, quiet, parang may mararamdaman mo yung kumbaga yung parang presensya. Kasi kung paano manamit. Kung paano kayo welcome. Oo. Parang doon ba yung pagmamahal talaga ng Diyos. Ganon. Tapos, hindi naman natuloy. Parang sama-sama lang ako. Kasi parang naman, mga religion ngayon, hindi ka naman pinipilit nila eh. Hindi ka pinipilit. Pero, kapag umalis ka, pansin mo, pag umalis ka na dun sa religion na yun, babatikusin ka, hahabulin ka ng mga tanong, kung may magtatanong. Kasi sa ministry na inalisan ko ngayon, wala namang isang pastor lang nagtanong. At least yun, doon ko naramdaman na concern siya. Hindi gaya nung iba na akala kong kabatak ko doon, ka-close ko, sila po sana yung magbibigay ng true concern na, ay ganito ganyan, ano yung nalaman mo ngayon na hindi namin alam. Tapos, bahagi mo sa kanila, pwede mong itanong sa mga pastor yan. Kapag binigay mo sa mga pastor yung impormasyon, wala din. Culture kasi. Oo. Ang culture dito parang samahan eh. Ang culture dito parang ganggang majority decision, majority information. Kung palagay mong marami kayo, yun ang information na mas malakas sa tingin na sa palagay nila, naging palagay mo na rin. Sama-sama na yun. Kumbaga, ito ang palagay naming tama. Kumbaga, hindi nauuna yung tanong ng kapwa mo na ano ang nilalaman ng doktrina. Oo, totoo. Hindi yung pambabatikos agad. Ano ba nilalaman? Aalis ka, okay lang, walang problema umalis. Ito yung kulang palagay ko sa bawat ministry. Aalis ka, okay, sige. Pwede ko ba matanong kung saan? Okay. If you have the information na palagay mong baluktot, alam mo na yung mapupuntahan ng isang parokyano mo is twisted doctrine. Oo. Pwede nyong pag-usapan, pero wag kayong mambabatikos. Oo. Ganun din naman yung tingin nila sa atin ngayon eh. Yung pag-alis natin sa kanila. Sumama kayo sa ganyan, di ba? Tawag pa nga ng kamag-anak ko, kulto. Ang tingin nila, sila yung tama, tayo yung mali. But when it comes to scriptures, kapag binrote out mo na sa kanila, ayan na, doon na nagkakatalo. Doon na nagkakaroon ng emotions.
yung 4th Maccabees, i-share ko lang sa inyo. Yung ginagawa kong Apocrypha Bible Study Series. Doon ko nalaman, sa Apocrypha kasi, meron lang 1st and 2nd Maccabees. And, correct me if I'm wrong, mag-comment na lang kayo once na na-upload na natin tong video. Yung nanay na yon, meron siyang 7 anak na mga lalaki. Alam yung story, di ba, Vince? Tapos, ang alam ko lang doon sa story na yon, 2nd Maccabees yata o 1st Maccabees lang yun. Yung pinakabunso yung huling pinatay na mas malala kesa sa mga naunang 6 na mga kapatid. Dahil sobrang bad trip nung hari o nung emperador sa kanya. Binigyan siya ng negosasyon. Sabi, di mo naman kailangan kainin yung baboy o yung unclean na karne. Kasi obviously, they are Israelites. Ino-observe nila yung dietary law. Sinabi nung emperor, hindi mo naman kailangan kainin o nguyain o lunukin. Kahit dilaan mo lang. Ayan, kumbinsido na ako. Pero hindi, matatag yung bata. Kung hindi ako nagkakamali, 3 years old lang yung lalaki. 3 years old lang. Oh, imagine, 3 years old, nahasa ng magulang sa batas. Oh, ayan na, sa mga tagapakinig natin mga brothers and sisters in Christianity. 3 years old, nahasa sa batas ni Moises. Kasi hindi pa naman, wala pa yung ating Panginoon na si Yeshaya o si Jesus Christ nung panahon na yun. O anong batas ang susundin nila? Batas ng mga hintil, mga pagano. So, batas ni Moises. Doon sa 4th Maccabees or 3rd Maccabees, anyway, mababahagi ko naman yun. Yung nanay namatay. Kung paano namatay yung bunso, sinunog kasi ang nangyari kasi sa bunso, tinapon niya yung sarili niya sa pugon. So yung nanay, ganun din yung ginawa niya. Sabi nga dun sa libro, kung ano pa yung ginawa ni Eleazar, high priest yun Pinatay din si Eleazar, pati yung 7 magkakapatid na lalaki, pinatay din. Mas matindi pa yung ginawa nung nanay. Kasi imaginein mo, nanay ka, 7 mga anak mo, nakita mo kung paano nila pinatay, kung paano tinorture. Ibang klase yung faith at saka yung firmness. Tama. Yung katatagan at saka yung paninindigan. Matindi. Alam mo, nung ginagawa ko yun, mixed emotions ako na mangiyak-ngiyak. Kasi kung ikaw yung nandun na nanay, sa ngayon, ikaw, tama na, wag nyo nang patayin yung anak ko. Magmululupasay ka, iiyak ka. Pero yung nanay mas dakila sa nangyari dun sa 7 anak at kay Eleazar. Sabi nga dun sa libro, naging mas lalaki yung nanay. Yung sa sitwasyon na yun. 7 anak, imagine niyo yun. 7 anak niya, tinorture sa harap niya. Tapos doon sa pinakabunso, sinabihan pa niya na magpakatatag ka. So, ganun nahasa yung mga ninuno natin sa kautusan. But sorry to say, to my brothers and sisters in denominations or in Christianity, sinasabi nila na wala nang silbi yung batas. Pero, pagka tinignan po natin sa Revelation, biglang naalala ko yung yung sinend kong scripture sa GC. Sabi sa Revelation 14 verse 12, "Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Yeshaya." Revelation chapter 22 verse 14, "Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city." So, brothers and sisters in Christianity, Revelation po ito Kung titignan natin from Genesis to Revelation, it is the last book of the New Testament. At kung sino pa yung sumulat ng Revelation, disipulo po ni Yeshaya o tinatawag ng Jesus Christ ng mundo. So technically, hindi po natin pwedeng sabihin na wala na yung kautusan. Natapos na yung kautusan. Kasi sinasabi sa kasulatan,
ulitin ko, Revelation 14 verse 12. Here are those who keep the commandments of God. And, tignan niyo po, ano ba ang tawag dito sa word na to? Preposition ba? Yung parang dagdag na link. Ginagawa mo ng kautusan ng Diyos at sa Tagalog, di ba? At ang pananampalataya kay Yeshaya. So technically speaking, itong mag-iina na ito, nandun na sila sa Abraham's bosom kasi wala pa namang kaluluwa sa impyerno. Wala pang kaluluwa sa tinatawag nilang heaven, sa pinaka-langit o sa space, outer space. Wala pa. Ang tanging nandun lang, yung Godhead at mga anghel. Kasi ang New Jerusalem o yung tinatawag nila Zion, New Earth or New Heaven, bababa po yun mula sa kalangitan. Kaya hindi rin po na ano ko yung rapture doctrine biglang pumapasok sa isip ko yung rapture doctrine kasi 'di ba sasalubungin daw ni Jesus sa kalangitan yung mga righteous Christians. Tapos doon na magkakaroon ng tribulation na 3.5 years. So sa 3.5 years na yon, doon ka magkakaroon ng matinding pagsubok beyond your imagination. Matindi. So ayun, sumunod din yung nanay sa pugon nang hindi nababali yung pananampalataya niya, na hindi siya sumuko kahit na sabihin natin na nagne-negotiate yung emperor or Gentile emperor na yon dun sa kanya. Sabihin ba naman sa'yo, sige na, kahit di mo naman nguyain, di mo naman kainin, lunukin, dilaan mo lang para maging convince ako. Hindi. Ganun po sila katindi. Ibig sabihin po nun, mas mabigat, mas matimbang ang kautusan ng Diyos na binigay kay Moises kaysa sa kanilang emosyon. Mas matimbang yun. Ultimo buhay nila, sasakripisyo nila para matugunan yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Tulala ka na. Kasi naisip ko parang halo-halo ni. Kumbaga, yung takot mo, wala namang masama kung magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Mm-hmm. Kasi hindi lahat katulad nun sa dati nating ministry or doctrine na puro love lang. Hindi. Oo, you should love the Lord as the Lord loves you. Pero you should fear the Lord rin. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya parang halo-halo na yung naramdaman nila na pagsunod kapalit buhay. Pagsunod sa Panginoon kapalit buhay. Kahit ako pagka naaalala ko yung storya ng Maccabees na halo-halo rin yung nararamdaman ko Nai-inspire ako, na nalulungkot, na naiiyak, na nasasaktan, na nagiging proud. Ayun, tinatawag silang martyr. Kaya, oo. At saka napansin ko, napaka-symbolic ng 7, no? Kasi, yun. 7 mga anak na lalaki. Oo. 7. 7. Oo. Napaka-symbolic talaga ng 7 talaga. Parang sa akin lang yun, Napaka-symbolic ng 7. Kaya, imagine mo, 3 years old. Kasi, kaya super relate ako sa storya na yun. Ang bunso ko, Patrin 2 buwan na lang, 3 years old na yun Tapos, pagka na-imagine ko yung storya na, imagine mo, 3 years old, tatanggi, tapos, ididiretso mo ng pugon, 3 years old. Ibig sabihin, parang ganun lang nila. At saka yung pag-sacrifice nila ng mga newborn kay Moloch, kay Molech. Hindi ko ma-imagine kasi iba ang tingin ko sa mga bata katulad ng tingin ng mga sumusunod sa Panginoon na ang mga bata napaka-precious.
Tapos ganun lang yung gagawin mo. Hindi sumunod sa'yo, ilagay mo sa pugon. Kapalit ng fame, kapalit ng riches, ialay mo yung newborn baby mo kay Molok. Di ba antindi? Merong isang documentary app. Hindi lang pala pure mga bata. Yung sa banga, kasi may mga buto ng tao dun baby. Pati din pala buto ng mga hayop. Sinasama nila sa pagsakripisyo. Kasama nun. So nilalagay nila sa banga, yung buto ng mga baby, syempre, cremated na. Tapos, yung mga buto din ng hayop. Meron akong hinahanap na scripture dito. Yung sinasabi mo na mga bata ay precious. Sabi dito yung, wait lang. Yun yung mga anak natin, maana natin yung sa Panginoon. Wala ata. Kalimutan ko. Psalms pala. Psalms 127. Verses 3 to 5. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gates. Tama, tapos iaalay mo lang kay Molek ng ganun. Tapos ito pa, ilang buwan dinala ng nanay. So ganun po ka brutal yung pagsamba kay Baal, kay Molek o kay Satanas.